Kaganda-ganda, iniwan ng jowa. Ano man jowa yan? Bakit kanya iniwan? Manloloko lang talaga siya. Yung sakit na nakalimutan mo na yung pagmamahal mo sa sarili mo. Wala ka ng pera, wala ka ng makainiwan ka pa na. Nagkasabay-sabay sila. Nasa ibang bansa ka pa. At ayaw mong ipaalam sa magulang mo yung pinagdadaanan. Bakit ka natanggal sa trabaho? Hindi ako skilled daw for that position. Na-reject ka sa trabaho? Yes, and wala kang pera. Isang opportunity lang na matatagpuan ko. Kung ito magpapabago ng buhay ko, I'm willing to take the risk. I can outlearn everyone eh. Then kapag punong-puno na ako ng learnings, I can help. I can start anything. From being a loser, if you learn how to develop yourself, you will become a winner. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ibinabahagi namin dito sa RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. So ngayon, makakasama natin ang isang napaka-successful na babae. Siya po ang may-ari ng 22 branches ng Beauty and Wellness Clinic na nagngangalang Y10. Ayan ha, so abangan nyo yan mga boss ha. And ang kagandahan dyan, open na rin sila ngayon for franchising nationwide. So makakasama natin ngayon na napakaganda, napaka-sexy, at napaka-successful na CEO. Walang iba, kundi si Cristina Nicole Ferrer. Welcome, boss! Hi, Boss RDR! I'm very honored to be here. Thank you so much for having me. Ayan, so meron ka ng 22 branches. Saan-saan ang mga location ninyo? Mostly Metro Manila, but outside Metro Manila, we have in Cebu, SM Tuguegarao, meron na kami, and we have in Davao. Paano mo inumpisahan yung ganitong klase ng negosyo? Nag-start ako, boss, OFW ako eh. Saan? Sa Dubai. I was there for 10 years and being an OFW, maliit lang yung sahod. Akala nila malaki. Kaya ka nga mag-abroad dahil gusto mo mas malaki sweldo. Paano mo nasabi na maliit ang sahod? Magkano ba yung sahod mo doon? Nung nag-start kasi ako dito after kong graduate sa PLM, minimum lang ang salary. 26,000 pesos lang. Nadoble ko lang siya sa Dubai, pero maliit pa rin. Kasi syempre, you have to pay for your food, accommodation, may mga gastos ka pa eh. So maliit na lang yung natitira sa'yo. Akala kasi ng marami, pag nag-abroad ka, there's this greener pasture na mas malaki ang kikitain, mas malaki ang sweldo, mas gagaang ang buhay. Gusto ko maintindihan ng mga kababayan natin na nandito, ano ang buhay ng kamag-anak nila kapag ka nag-abroad. Sa totoo lang, yun din ang paniniwala ko. The reason why nang ibang bansa ako, gusto kong makakuha ng malaking salary para matulungan yung pamilya ko. Pero, hindi siya sulit yung sakit, yung malayo ka sa pamilya mo, tapos maliit lang yung salary mo. Kung kaya mo naman siyang kitain dito sa Pilipinas, dito ka na lang. Naniniwala ka ng opportunity wala sa abroad, nandito sa Pilipinas? Mas magandang nandito na lang tayo sa Pilipinas kung kasama natin yung pamilya natin. Merong mga successful na mga Pilipino sa ibang bansa, pero karamihan, boss, hindi. Bago ka napunta sa abroad, sabi mo nag-aral ka ng PLM. PLM. So you are a scholar. Scholar. Kamusta ka nung kabataan mo? Mayaman ba kayo? May kaya? Kamusta buhay? Galing ako sa mahirap na pamilya. So kung hindi ako scholar, malaki yung tuition ko, hindi ako makakagraduate. My mom, sekretary siya sa maliit na company lang, cargo company. Minimum lang din yung salary niya. And 6 kami magkakapatid. Ang papa ko naman security guard. So hindi kaya ang tustusan ng mama at papa ko na mapaaral, mapatapos kaming lahat. Nagsumikap ako bilang working student. Nagtatrabaho na ako noon sa fast food. Tapos tumutulong ako sa family ko. Growing up, talagang struggle. Struggle, oo. Kami yung tipong maliit lang na kwarto yung inupahan. Napapalayas pa kami. Talagang inilalaban nyo yung pang-araw-araw na buhay nyo dati. Yes, I'm very grateful ako sa mama at papa ko. Hindi naman niya kami ginutom. Pero hindi lang marangya yung buhay niya. Ganun pa man, masaya ba yung naging kinalakhan mo? Hindi naman complicated? Masaya ang kinalakhan ko. Broken family kami. Pero grateful ako sa mga magulang ko. Napalaki kami ng maayos lahat. Hindi naman ko mahirap mga boss, malungkot na. Sometimes the simplest things in life can also make you happy. Yes, and less complicated. Grateful kayo kahit mahirap kayo. Ako grateful ako dahil nang galing kami sa walang-wala. I have nothing to lose. Kahit anong itry ko pwede. Maraming mga tao ngayon, lagi silang nandun sa tanong ng buhay nila, bakit ako ganito, miserable buhay ko, problemado ko. Paano magkaroon ng grateful mindset in spite of mahirap kayo sa buhay? Gagawin ko lahat para makabawi sa mama at papa ko. Nakafocus ka doon sa pupwedeng mangyari sa'yo instead na nakafocus ka doon sa sitwasyon mo ngayon. Yes, nakafocus ako sa ano pa ang kaya kong ibigay sa mga magulang ko. Bilang pagtanaw ng utang na loob kung paano nila kami pinalaki. Bakit mabait kang anak? Mabait mga magulang ko.
Sabi mo kanina, broken family kayo. Yun yung something na hindi namin maiiwasan, pero yung pagpapalaki sa amin ng mga magulang ko, hindi matatawaran ng pera. Hindi man kami marangya, pero hindi nila kami iniwanan. Bakit kayo naging broken family? Nagkaroon yung papa ko ng ibang pamilya. Pero bumalik siya sa amin, mama ko ng ayaw. Pero paano kayo napalaki ng maayos in spite na magkahiwalay ang magulang? Ang mama ko kasi, kahit wala kaming kasambahay, ginawa niya lahat para mapalaki kami, mabuhay kami. Ang papa ko rin, ang why nila is kami. Hindi na lang yung relationship nila yung mga anak na lang nila, kung bakit sila bumabangon araw-araw. Ang papa ko uwi yan kasi sa pier siya nagtatrabaho, guard siya. Uwi yan, maraming dalang saging para sa amin. Kasi yung mga bigay-bigay mga tip. Masaya na kami every time na uuwi siya, may dala siyang saging. Galing kami sa ganong kahirap na saging lang, masaya na kami. Lolo't lola ko, they supported us din. Kaya malaki din yung utang na loob namin sa mga lolo't lola namin. Marami kasing nanonood ngayon, nandun sila sa victim mentality that they blame the government, they blame their nanay nila, they blame their tatay nila, they are blaming mga kapatid nila kung bakit hindi sila makausad-usad o umasenso sa buhay. So gusto ko bigyan natin sila ng enlightenment. Ano ba dapat ang maging mentality mo kung ikaw ay nasa mahirap na kalagayan? Pag mahirap ka, gawin mo yung sitwasyon na yan, gamitin mo yan para umasenso ka. Mas maganda mag-start ng wala ka Tulad nga ng sinabi ko, you have nothing to lose. Lahat pwede mong itry. Ako, hindi ako natatakot na itry lahat. Nag-networking ako, marami akong sideline, nag-OFW ako kasi alam ko, ang paniniwala ko, pag OFW ka, malaki kita mo, malaki mapapadala mo sa pamilya mo. Because ako talaga, breadwinner ako ng family. Ngayon na nasa ibang bansa ako, mahilig ako magbenta-benta sideline. Para nga kumita, makatulong pa sa pamilya. Sa isang opportunity lang na matatagpuan ko, kung ito magpapabago ng buhay ko, I'm willing to take the risk. Sa pagbebenta ng beauty products, doon ako naging successful, doon ako nagkaroon ng idea, and that one idea, tinake ko yun. Sabi ko, uwi ako ng Pilipinas. Dahil wala naman akong kinikita dito masyado Miss na miss ko na rin yung family ko. They're my why bakit ako lumalaban. Magre-resign ako dito at gagawin ko lahat para maging successful para sa family ko, sa mama at papa ko. Umuwi ako ng Pilipinas, nag-start ako ng Nicole Gluta Lounge sa isang maliit na apartment ng Basilio Street. Kung mai-imagine mo, 2-story na apartment, kahoy, 25 square meters. Yung baba nun yung sala, ginawa ko siyang Gluta Spa. And sa second floor, doon kami natutulog. So ang mama at papa ko, bago makaakyat sa taas, kakaway muna sa mga customer yan, sa mga client, bago makaakyat. Pero sabi ko, lahat ng Pilipino gusto magpaputi. Sabi ko, nandito yung market. Try ko. Imagine, nag-hire ako ng isang staff lang nurse. Ako na sa admin, ako yung parking assistant, ako yung nagre-reply sa mga inquiries, ako magpo-post ng photo nila sa Facebook, ako na rin ang nag-aasikaso, nagsusukle, ang cashier, chat support, ako na rin. Dahil wala akong pampasahod isa lang kaya kong pasahurin. And that money, 200,000 pesos, inutang ko pa yun sa friend ko para makapag-put up ng business. Why is that sobrang laki ng puso mo sa mga mahal mo sa buhay? Kasi ilang beses mo nang nabanggit yung why mo. Bakit willing kang ibigay yung buong buhay mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa pamilya mo? Sa aming magkakapatid, Boss RDR, ako lang yung nakagraduate. Dahil yung sa suporta ng mama at papa ko para maging maayos yung buhay ko. And in return, sabi ko, pagka-graduate ko, ako naman ang tutulong sa inyo. It's a matter of perspective talaga sa buhay. Kasi maraming mga tao, ang tinitignan nila, yung mga bagay na wala sila sa buhay nila. Ikaw, naging mapagpasalamat ka kung ano yung ibinigay sa'yo ng buhay. And maybe that's the reason why pinagpala ka ngayon. Kung bakit meron ka sigurong mga 22 franchisee na nagtiwala sa'yo, because they are not just seeing the business, they are seeing the owner with a good character. Hindi ako magtitiwala basta-basta sa brand. Titignan ko kung sino yung may-ari. At kung yung may-ari, tama ang karakter, sasama ako dyan. Kasi yun yung magdadala sa tagumpay Skills matututunan mo. But the character of the business owner, may puso, nandun yung innovation, nandun yung gusto lagi moving forward. Yun yung masarap samahan na negosyante. Paano ka nakapag-build ng ganyang klaseng karakteristik na napaka-grateful mo, goal-oriented mo? Yung nasa Dubai ako, ang nakikita lang nila yung success ngayon ng negosyo Yes. ng White and Beauty and Wellness Pero behind that, yung 10 years na nasa Dubai ako, maraming learnings, maraming self-improvement, maraming sakit, maraming Pasko na nag-spend ako nang hindi ko kasama yung family ko. Ano yung mga sakit na naramdaman mo bilang OFW? Meron mga nangyari sa akin nang nasa Dubai ako na hindi ko masabi sa family ko dahil ayoko sila mag-alala. Natagal ako sa trabaho, yung tipo
tipong yung ex-boyfriend ko, hopya na lang yung dinner namin for 1 week. Wala kaming pera. Alam ng mga magulang mo to? Hindi nila alam. Ayoko na sila mag-alala eh. Pero hindi ako tumigil sa pagpapadala. Sabi ko, pag naitawid ko to ngayon, yung nararanasan ko ngayon, lahat kaya ko na. Bakit ka natanggal sa trabaho? Natanggal ako sa trabaho kasi pinilit ko maging secretary ng general manager. Wala ko experience, pero kailangan ko yung salary na yun para mapadala ko sa family at makaipon ako para makauwi na ng Pilipinas at makapagnegosyo. Tinanggal ako ng British ko na boss dahil hindi ako skilled daw for that position. And wala na akong mapupuntahan ibang position. How does it feel that alam mo magaling ka pero you are rejected? What doesn't kill me, make me stronger. Ang Hanggat galing mo. nabubuhay ako, gagawin ko lahat para maging successful. And one time, pag nagkita tayo, sasabihin mong, sa'yo pala yung posisyon, pasensya ka na, nagkamali kami. Yung nangyari na yun yung nagpatibay ng loob ko. Actually, Boss RDR, marami pa eh. Gigising ka, umiiyak, tutulog ka, umiiyak. Bakit? Ayun yung iniwan ako ng ex-boyfriend ko eh. Yun na yung Ang ganda mo, iniwang ka. Yeah. Devastating heartbreak na naranasan ko so Sige, far bakit sa kanya buhay iniwan? ko. Manluloko lang talaga siya. Napakasakit na iyak ka na lang na iyak. Nakalimutan mo na yung pagmamahal mo sa sarili mo. And then you are being rejected again. Yes, and wala kang pera. Nagkasabay-sabay sila. At ayaw mong ipaalam sa magulang mo yung pinagdadaanan mo. Kasi tinitingala ka nila eh. Ikaw ang breadwinner. So gusto ko ma-realize ngayon ng mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas, kung may kamag-anak kayo na nasa abroad, ito ho ang buhay sa abroad. Akala nyo, magbibideo call kayo, nakangiti, masaya, okay pa rin, magaang lang ang buhay sa abroad. Akala nyo, yung pinapadala sa inyo, magaang sa kalooban ng mga kababayan nating OFW. Ang hindi nyo naintindihan, napakarami hong sakripisyo ng mga kababayan na hindi nila pwedeng ipakita yung kahinaan nila kasi magiging mahina kayo na kamag-anak dito sa Pilipinas. So gusto ko maunawaan ninyo at maintindihan ninyo to na po pwede tayong magtulungan na hindi ko mo yung kababayan ninyong OFW lulumpuhin nyo nakakapadala ang kakapal ng mukha ninyo. Diba? Ano pa yung mga sakit na naramdaman natin? Pasko, hindi mo sila kasama. 10 years ako doon eh. Nakakapagbakasyon naman ako once a year. Pero iba pa rin yung kasama mo sila sa mga times na nasasaktan ka. Iba pa rin yung mayayakap sa yung nanay at tatay kapag bagsak na Malungkot. bagsak ka. Malungkot ka. Wala ka makain. Walang makain? Mabot ako sa ganon. Wala ka ng pera, wala ka ng makain, iniwan ka pa ng, kaganda-ganda, iniwan ng jowa. Ano man jowa yan, di ba? Tapos, wala ka pang trabaho. Wala ka pang trabaho at nasa ibang bansa ka pa. Kung hindi ka warrior, hindi ka mabubuhay. No? Hindi ka mabubuhay. Pero I took those challenges para magtagumpay sa buhay. Paano mo binangon ang sarili mo? May reason bakit ito nangyayari. And gagamitin ko tong pangyayari na to para maging successful. Uwi ako ng Pilipinas, nilakasan ko loob ko. And Boss RDR, doon ako nag-start na i-improve yung sarili ko. Bumili ako ng mga books, personal development. Bumili ako ng mga audiobooks. Nag-aral talaga ako paano ko may improve yung sarili ko. Kasi sabi ko, yung boss ko na nag-terminate sa akin, one day magkikita tayo. Mas successful ako sa'yo. Yung ex ko, pag nagkita tayo, huyo ka na sa akin. Wow! Yeah. Hindi ko na mararanasan yung nararanasan ko ngayon. Hindi ko nahahayaan yung sarili ko na lugmok sa kahirapan, malayo sa pamilya at nasa ibang bansa. Paano ka nagkakaroon ng kumpiyansa na magiging successful ka pa rin? Saan nanggagaling yung kaisipan na yun? Eh, loser ka nga. I can outlearn everyone eh. Mahilig ako mag-aral. Tutulungan ko yung sarili ko. Pagagalingin ko muna yung sarili ko. Ibibigay ko muna lahat sa sarili ko. Then kapag umaapaw na ako, ng buong-buo na ako, punong-puno na ako ng learnings, punong-puno ako ng ideas, I can help. I can start anything. So, ibig sabihin, from being a loser, if you learn how to develop yourself, you will become eventually a winner. Yes. Kailangan mo munang ibigay muna sa sarili mo. Improve mo muna yung sarili mo. Self-love, self-development, self-improvement. Hindi ba pagiging makasarili yan? Pagiging makasarili, oo. Pero how can you help others kung sarili mo nga hindi mo matulungan? Ikaw nga lugmok eh. Paano ka mag-aahon ng ibang tao? So, paano yung conversation between you and your family? Ang alam nila is may pera ko. Akala nila may ipon ako at yun yung pangnenegosyo ko. Tapos, Nangutang ako sa kaibigan ko. Monthly ko yung binabayaran yung interest. Uwi ako ng Pilipinas. sino yung inutangan? Tago na lang natin sa pangalang Ping na dati kong katrabaho. Sa palagay mo, bakit halos lahat ng tao tinanggihan ka pero si Ping pinagtiwalaan? Alam nila na credible ako eh. Alam nila yung side hustle ko. Nagtatrabaho ko, may mga sideline ako. Masipag ako. At alam nila na mabuti akong tao. Kung nakikinig ngayon si Ping, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Nako, Ate Ping, alam mo ba na yung binigay mo sa akin 200,000 made me where I am now and who I am now. And lahat ito, isa rin ikaw sa mga taong tumulong sa akin at maraming salamat sa pagtitiwala mo.
Napakasarap na may kaibigan na gano'n. Ano? Na buong-buo yung tiwala. Kasi minsan sa buhay, akala natin wala tayong value eh. Yun pala, nasa maling lugar lang tayo. Yes. Destined ka to become a millionaire. To become the CEO of this fast-growing company na Beauty and Wellness Hub. Pinaramdam lang sa'yo ng buhay yung pagkatalo. Correct me if I'm wrong ha. Ang naranasan mo, wag ka dyan. Nireject ka ng Diyos. Dinivert ka sa ibang daan. So how would you explain that? Happy ako kasi ang nakikita ko doon is hindi pa ako ready dito sa malaking opportunity. And I made myself ready by developing myself na nung dumating yung opportunity, sinunggaban ko agad. Okay. In developing yourself, ano yung mga first steps na ginawa mo? Bumili ako ng mga libro. Anong libro ito? Unang-una kong book na nabasa ko na natapos ko from cover to cover, The Secret. Then bumili ako ng mga books nila Brian Tracy about selling, nila John Maxwell, nila Tony Robbins. Yan ang mga iniidolo ko. At araw-araw sila yung kasama ko. Pagising ko, pinakikinggan ko na. Bago ako matulog, pinakikinggan ko. Natutulog ako, nagpi-play yun sa akin yung mga sinasabi nila. Okay. So if there's a notable quote, ano yung hindi mo makakalimutan lagi na it reminds you na you have to pursue, you have to deliver, you have to perform? Unahin mo yung sarili mo, palakasin mo yung sarili mo, pagalingin mo yung sarili mo so that kapag dumating ang opportunity, ready ka. Kukunin mo na lang. Yung self-development, kapag ka ready ka na dun sa malalaking opportunity, pagtanggap mo, pantay kayo. Kasi mas maliit ka lagi doon sa oportunidad binibigay sa'yo ng Diyos, kaya hindi pa sa'yo binibigay. Kasi hindi ka ready. Walang pinag-iba yan sa mga nanalo sa loto eh. After several years, dahil hindi sila sanay sa ganong kalaking pera, bumabalik sila sa pagiging zero. So, kailangan may readiness. Bigyan mo nga kami ng tip. Ano yung mga kailangan gawin para masabi mo na nade-develop mo yung sarili mo that you are actually learning? Hindi kasi ako takot mag-invest sa sarili ko. Ang unang mga investment ko, sa sarili ko lahat binibigay. Bibili ako ng book, babasahin ko lahat yan. Araw-araw yan. Bibili ako ng mga seminars, online seminars, aaralin ko lahat yan. Nakakatulong ba yun? Malaking tulong. Lalo kapag mahirap ka, you don't have the right network. Okay. Available na ngayon. Kahit mag-Google ka mag-chat GPT ka. Available ng knowledge everywhere. Ikaw na lang ang reason. Kung hindi kayo mayaman, kasalanan mo na. Yes. So, developing your mental. How do you develop your physical naman? Kasi, napaka-sexy mo at napakaganda mo. Kailangan naman healthy ka. Hindi naman pwedeng ready ka lang mentally. Dapat healthy ka. Kasi kung nanghihina ka, hindi mo rin siya magagawa. Dapat balance. Dumating ba sa point na tumaba ka? Hindi ko hinahayaan na tumaba ako. Yun yung standards ko. So, nag-gym ka? I work out, yoga, 30 minutes to 1 hour a day. Kapag busy, 5 minutes lang. Mga stretching lang. Ayan yung mga beauty tips mo. Yes. And I don't eat much rice. May alternative is quinoa. So, less in sugar, high in fiber. Ano pa ang tip mo para lalo pa silang gumanda yung mga nanonood ngayon? Ako kasi vegan 2 months na akong vegan. Hindi As lang in? dahil gusto kong magpaganda, but because gusto kong mag-perform at may peakest level. Ibig sabihin, pag kumain ka ng mas maraming gulay, mas active ang brain mo? Yes. Unang-una, mas magaan siya sa tiyan and mas mabilis siyang matunaw. How about skincare routine? I'm the owner of White and Beauty and Wellness. So, talagang inaalagaan ko yung sarili ko because I'm the face of White and. Ito ba, pagka ginamit namin, magiging ganyang kutis namin? Dapat. Religiously, you have to use it. And yung mga products ko is product na talagang ginagamit ko at pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako naglalabas ng product na hindi effective, hindi maganda sa skin, o hindi maganda sa katawan. Lahat yan proven. Dumaan yan sa years of studies before ko i-launch. Okay lang ba i-reveal natin ngayon sa video na to kung ilang taong ka na? Of course! I'm proud to say I'm 40 years old. Ha? 40. 40 ka na? Napagkakamera na akong 20 or 25. Paano maging 40 ganyan kaganda? Alagaan niyo yung sarili niyo. Dapat masaya kayo. Tsaka dapat successful kayo. Dapat successful. Oo, dapat may Financial. pera ka. O mahirap magpaganda pag wala kang pera. Correct. Diba? Mahirap Mahirap magpaganda pag wala kang pag wala pera. kang pera. Minsan budget na lang yan. Pag hanggang ngayon pangit ka pa, kasalanan mo na yon. Gaano ka-importante kay Nicole ang pagkakaroon ngayon ng marami ng pera? Na dati, isang hopya, pinagkakasya. Ano ang naibigay sa'yo ng pagkakaroon ngayon ng maraming pera? It's not about kung magkano yung nasa bangko Yung freedom na nabibigay niya na ngayon hindi ko na kailangang malayo sa family ko para lang kumita ng pera. Lahat nakasalalay lahat sa pera before Ngayon hindi. Mas marami ako natutulungan. Mas malaki na yung why ko before family lang. Ngayon may employees. Bakit araw-araw kailangan ko alagaan yung sarili ko? So that kapag overflowing na yung love ko sa sarili ko, I can give sa mga tao sa paligid ko nang hindi ko pakiramdam na kinuhanan ako. For you to become selfless, you have to be selfish. Hindi ka makakatulong sa ibang tao kung yung sarili mo nga hindi mo matulungan. Ano ang mas malaki? Yung napapadala mo dati o yung naipoprovide mo sa kanila ngayon dahil negosyante ka na? Mas malaki na ipoprovide ko ngayon. Times 100x yan. Unang-una yung time. I have the time na
ma-spend ko sa kanila, makasama sila, mayakap sa kanila. Ng personal, masabi kong, Ma, I love you. Pa, I love you. Iba yun eh. Hindi siya masusuklian ng pera. And yung matreat mo sila sa labas, makain tayo. Yung mga times na habang nabubuhay sila, kaya mong ibigay yung love. Sarap. Masarap. At mabigyan mo sila ng pera. Gustong-gusto ng mga magulang yan. And I'm very grateful kasi ngayon I can do that. Dahil nga sa business ko. Ano naman ang feedback sa'yo ng mga new business partners mo ngayon? They're very happy. Actually, Boss RDR, 90% ng mga franchisee ko, mga dating client. Alam mo kung bakit? They love my story. Marami natutulungang staff, tumutulong sa pamilya, mabuting tao, and they love the products. Gusto nila yung mga services, very effective. And alam nila, tiwala sila sa akin. Kasi sila yung nagbigay sa akin ng idea na, Ma'am, hindi ka pa ba magpapa-franchise? Kasi gustong-gusto namin yung story ng company mo, yung story mo, at ikaw yung gusto namin business partner. How does it feel na nakaka-receive ka ng ganong klaseng support coming from different people? I'm very happy, very overwhelming. Kasi walang marketing doon, walang talaga kaming sales, wala kaming magic na ginagawa. Pero lumalaki yung company. Kung makakaharap mo ngayon yung boss mo na nag-reject sa'yo, ano ang sasabihin mo sa kanya? Thank you at nireject mo ako. Kasi kung hindi mo ako nireject, baka hanggang ngayon nagtatrabaho pa ako sa'yo. Baka hanggang ngayon, malayo ko sa pamilya ko. Baka hanggang ngayon, wala akong team na natutulungan. Marami nang umaasa sa akin ngayon and I'm very happy and proud. Thank you, tinanggal mo ako sa trabaho. Ano ang masasabi mo dun sa ex mo na iniwan ka? Nung panahon, nahirap ka at kailangan mo ng tulong. Nilayasan ka. Thank you na lang. Hindi na huyo eh. Thank you sa lahat. Kasi if not because of him, wala din ako kung nasan ako ngayon. At ano ang masasabi mo doon sa nagugutom, doon sa may isang hopya na Nicole? Nicole, buti lumaban ka. Marami ka ng taong natutulungan ngayon. Proud na proud sa yung mga magulang mo. You inspired a lot of people. You're inspiring women and you are inspiring OFWs na gusto na rin makauwi ng Pilipinas at magnegosyo na lang. I'm proud of you. Babalikan mo yung nangyari noon at sasabihin mong salamat. Napagdaanan ko yun at never na akong babalik dyan. Ang galing. It inspires me and it reminds me na kailangan kong ituloy itong mga ganitong ginagawa ko. Kasi sa lahat ng nanonood, gusto natin ma-inspire sila. Thank you so much for that. What are the opportunities that you are now offering sa mga OFW at sa mga business owners? If you're into beauty and wellness, pwede kayo mag-franchise ng Whiten Beauty and Wellness. If you're into distributorship naman, pwede rin kayong maging reseller or distributors ng mga products namin, which are very effective. Magkano ang franchise ng Whiten na beauty clinic at ano ang mga services na ino-offer nito? If you want to franchise Whiten Beauty and Wellness, 2.5 million lang siya. Pero complete na, meron ng aesthetic services, may Glutadrip na siya, meron mga slimming, whitening machines na Kompleto rin. na lahat. Kompleto na lahat. Meron ng furnitures, meron ng chandelier. Mag-open ka na lang. Right, ang tawag dyan turnkey na o may Yes. renovation pa. Yun na lang ang kailangan. Yung mga Renovation machine na yun, di ba lang. million din ang halaga? Mahal yung mga machines, yes. Okay, so ano yung pinakasikat na services ng Whiten? Nakilala si Whiten Beauty and Wellness Corporation dahil sa mga beauty drip namin. Ang mga nag-a-administer niyan, mga nurses. Mga nurses. So pagka nag-open ako ng branch, may de-deploy ka doon na nurse. Kami na mag-hire. Kami na rin na Oh. magtitrain ng mga nurses. So mag-open ka na lang, magpaparenovate ka na lang. Even the design, sa amin na rin manggagaling. O, ang gaganda ng mga clinic nyo, ha? Thank you Nakita so ko. much. Yes, magaganda yung mga clinic ni Very Whiten. Nicole. Ano yung mga area na priority nyo ngayong buksan? Right now, naghahanap kami ng location sa BGC, Timog, SM Davao, SM Batangas. Mostly SM na yung gusto namin buksan eh. Kasi SM Tugigaraw namin, doing really well. Ang ganda ng sales talaga nila. Paano kanila i-reach out? Pwede kayong dumiretso sa Whiten Beauty and Wellness PH, Whiten PH, and NWhite online shop. For the franchise naman ng Whiten, saan kanila hanapin? You may message Whiten PH or email kayo sa whitenbeautyandwellness@gmail.com. Pwede ka ba nilang i-reach out sa page mo, sa personal Yes. profile mo? Please follow Lady Boss Nicole. That's my Facebook page. Lady Boss Nicole, pwede po kayo mag-message sa akin. Yes. Mga taong gusto mong pasalamatan bago tayo matapos. I'd like to thank you, of course, Boss RDR, for this opportunity. I'm very happy na na-interview mo ako. I'd like to thank as well ang pamilya ko sa tulong nila sa akin nung nagsisimula pa lang ako. Malaking utang na loob ko sa mga kapatid ko, sa mama at papa ko. Gusto kong pasalamatan lahat ng staff ko na hanggang ngayon hindi ako iniiwan. Naging pamilya ko na. Sige, para ma-credit naman sila, sino yung mga loyal staff mo na hindi ka iniwan? Annalyn, Sir Ron, Belle, sila Sheila,
na nandyan for me, si Grace ang sister ko, mahal na mahal ko, and si Shelo na mahal ko na sinusuportahan ako kahit anong mangyari sa negosyo. Nandyan sila para sa akin. Mama at papa ko na nandyan lagi para sa akin. Thank you so much, Nicola, at napakaganda ng kwentuhan natin. And I know na marami kayong natutunan, mga boss, pero do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. At syempre, huwag nyo na rin po kaming kalilimutan na i-follow sa aming mga social media account, Facebook, TikTok, Instagram. At available na rin po kami, mga boss, sa Spotify. I-follow nyo po ang aming Spotify account, RDR Talks. At kung meron po kayong kwento ng tagumpay, tara at i-message nyo na kami at ikwento nyo yan dito sa RDR Talks. Maraming salamat, Nicole. Maraming salamat sa inyo, mga boss. And God bless sa inyong lahat. Thank you so much. Susunod. Walang naniniwala sa akin, bata lang ako. How is it in the realm of possibility na magiging posible sa akin yung magkabahay, magka-swimming pool, magkaroon ng mga tinatangkilik sa buhay? Tinitignan mo kasi yung realidad mo, kaya walang pagbabagong Paano yung reality maging possibility? yung reality ang humahad lang sa possibility. We need to have a certain level of craziness in us. Kalit-lit mo taba ng utak mo, no? Talagang may sayad ka, no? Bakit at the age of 19 magtatrabaho ka? Start working young. This would train you. That way you can understand what life is really about. Since I was young, that's a justification for me. Galing mag-isip. So ang tanong doon is about why will they believe Biggs Flores, a 19-year-old? God will always respond with an opportunity, not with an answer. And ask, and you shall receive. Yeah, because at a time when everything seems impossible, somebody make this possible.